Oh, kumusta? Alam nyo, sa bawat viral post, laging may kwento sa likod niyan. At ngayon, yan mismo ang bubusisi natin. Isang post lang pero naging daan sa isang napakatalim na analysis. Ang tanong, yung drama ba ng pamilya Duterte? Away pamilya lang ba yan? O baka naman, isang kalkuladong political circus? At nagsimula nga ang lahat dito, sa isang post ni Baste Duterte. Isang pangungusap lang, pero ayon sa isang pagsusuri, ito raw ang susi para maintindihan hindi lang ang dinamika ng pamilya nila, kundi pati na rin ang politika nila. Okay, so para maintindihan natin yung buong argumento, kailangan nating balikan kung saan ba talaga nagsimula ang lahat ng usapang to, sa post na tinawag niyang Hokage. So, sa Facebook post niya, hayagan niyang ipinagtanggol at, well, ipinagmalaki pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang ang true Hokage. Ang konteksto nito, tugon to sa mga usap-usapan tungkol sa, maraming karelasyon ng tatay niya. Ngayon, ano nga ba itong Hokage? Kung fan ka ng anime, alam mo to. Ito yung pinakamalakas, pinakamatalinong ninja leader. Pero ayon sa analysis na to, sa mundo ng mga Duterte, parang nagkaroon to ng bagong kahulugan. Ito na raw, isang senior citizen na may 4 na karelasyon at parang wala lang sa kanya yung concept ng fidelity o katapatan. Grabe yung pag-iba ng kahulugan, no? Pero hindi to simpleng pagtatanggol lang, ha? Ang tiningnan sa analysis ay ito. Una, ginawang parang punchline o joke lang ang pangangaliwa. Pangalawa, maituturing daw itong insulto sa sarili niyang ina, si Elizabeth Zimmerman. At pangatlo, pinalabas pa na parang isang achievement ang pagtataksil. Bigat nun? At ayon pa sa source, hindi lang ito isang isolated incident. Ang post na to ni Baste ay parte lang daw ng isang mas malaking pattern, isang paulit-ulit na drama sa pamilya nila. At patunay nga na hindi lang si Baste nagkokomento. Eto pa, minsan ding sinabi ni Sara Duterte to tungkol sa ama niya at ginagamit tong quote na to sa analysis para ipakita na, oo nga, may iba pang miyembro ng pamilya na hayagang nagsasalita tungkol sa mga relasyon ng tatay nila. At dito yung mahalagang punto ayon sa pagsusuri. Yung malaking pagkakaiba ng papuri ni Sara sa katotohanan. Kasi, pinuri niya ang ama sa hindi pagpapakasal ulit, pero ang realidad, ang annulment nila ni Elizabeth Zimmerman noong 1998 ay dahil mismo sa issue ng infidelity. Medyo magkaiba yung anggulo, di ba? Para mas lumawak pa yung sinasabing pattern, binanggit din sa source yung ibang mga drama, tulad na lang daw ng issue kay Kitty Duterte na di umano'y naghamon ng catfight sa labas ng ICC. So lahat ng to, pinapalakas yung idea na para kang nanonood ng isang telenovela. So, eto na yung tanong. Simpleng away pamilya lang ba to na alam mo yon nag-leak lang sa publiko? O may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng to? Kasi dito na mismo papasok yung pinaka-core ng argumento ng source na sinusuri natin. At ang argumento nga ng source ay ito. Lahat ng pampublikong drama na yan, hindi raw aksidente. Isa raw itong kalkuladong political strategy, ang sining ng paglilihis ng atensyon. O, the art of distraction. May tawag pa nga raw sa taktikang to, psychological projection. Ito yung konsepto kung saan yung sarili mong kasalanan o kahiyan, imbes na harapin, ipapasa mo sa iba. At yan daw mismo ang ginagawa nila. At ito na ang pinaka-thesis ng source. Sinasadya raw ng mga Duterte na gawing sandata ang sarili nilang family drama para ilihis ang atensyon nating lahat mula sa mas mabibigat at seryosong issue na kinakaharap nila. So kung diversion to, ano ba yung mga isyung pilit na itinatago ayon sa analysis na to? Let's break it down. Isang numero, 612 milyong peso. Yan ang halaga ng confidential funds na isinasangkot kay Sara Duterte. Isang napakalaking issue na, ayon sa source, ay natatabunan ng lahat ng ingay at drama. Ayan, dito nyo makikita na sobrang linaw yung argumento. Tingnan nyo ha, sa isang column, andyan yung pang-telenovela, yung Hokage post, yung mga hamon ng catfight, at iba pa. Sa kabilang column naman, andito yung mga tunay na headlines na dapat pinag-usapan, yung confidential funds, yung banta ng impeachment kay Sara, at syempre, yung mga kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC. Ang layo, di ba? So, ayon sa source, hindi ito basta drama. Ito raw ay isang estratehiya para sa kanilang political survival. At tingnan natin kung paano ito tinatapos ng analysis. Isang napaka-powerful na punto mula sa source.
Kapag ang brand mo ay dugo at katapangan, ang pagpapakita ng pananagutan o accountability ay parang kamatayan. In essence, sinasabi nito yung posibleng dahilan, yung motibasyon sa likod ng buong estratehiya. Sa huli, ang konklusyon ng pagsusuri ay ito. Itong mga nakikita natin ay isang coping mechanism na binalot sa isang political strategy. Isang paraan para mabilis na ilipat ang channel ng usapan, lalo na kapag naiipit na sila sa mga seryosong akusasyon. Kaya iniiwan tayo ng source sa tanong na ito. Ang lahat ba ng ito ay simpleng coping mechanism lang ng isang pamilya para harapin ang mga problema nila o isa itong planado at kalkuladong political circus na idisenyo para linlangin tayong lahat? Kayo na ang mag-isip.